Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Talaga nakikipagtagwa ka sa akin, ha? Narito na nga ang mga karagdagan na atin naaabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Nakatakas nga itong si Lynette dito sa mga kamay ng mga mandurukot at akyat bahay. Subalit nang makatakbo nga sila din Dr. Enriquez, dito naman na tinawag nila itong security at humingi nga sila ng tulong. At dahil sa malakas na pwersa ng mga mandurukot na ito, ay nahabol nga itong si Lynette. Lalo pa may mga bit-bit sila ng mga armas at dito na nga nila pinaputok at naputukan nga itong security guard. Kaya naman, naghihiwalay itong tatlo. Naiwan itong si Lynette at ang dalawa na sina Dr. Patricia Minor at itong si Dr. Katie ay sila naman ang magkasama. At dito na tinakot itong si Lynette na sa isa sa mga magnanakaw na kapag mahuli daw ito ay hindi niya ito sasantuhin at talagang tatapusin niya ito. Kaya agad naman na alarma itong si Lynette at binalot ng takot. At dito na inilabas ni Lynette ang kanyang sandata na isang bulpen. Subalit hanggang saan nga kakayanin ng bulpen na ito na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya mas minabuti dito ni Lynette na makipagtago-taguan sa humahabol dito sa kanya nang sa ganon ay mahirapan itong hanapin siya. At dito naman nakakuha ng pagkakataon itong si Dr. Enriquez. Natawagan nga itong si Carlos at ibigay ang lokasyon na kung saan ay naroon nga itong si Lynette na hinahabol nila. At nagulat naman itong si Carlos nang tumawag itong si Dr. Enriquez at sinabi ang mga iyon na baka mapahamak nga itong kanyang asawa at hindi niya mailigtas. At dito na banggit ni Harry ang tungkol sa kulay ng sasakyan ng mga mandurukot na ito. Kaya agad nila na mahanap at dahil kabisado nga at nakita rin ito ni Doc Carlos bago siya umakyat dito nga sa kanilang bahay. Samantala, tinawagan naman ni Zoe ang kanyang ina at kinamusta kung nakuha na ba daw nila itong pera na 100 million pesos. At good news naman na ibinalita ni Moira sa kanyang anak. At dito nga na sinabi ni Moira na puntahan itong kanyang lolo at bantayan. Baka makatakas nga ito. At dito rin na sinabi ni Zoe kapag nagpupumilit daw na tumakas ang kanyang lolo, ay dito sinabi ni Moira na may baril daw nakatago doon. At kung kinakailangan, ay paslangin niya ang kanyang lolo. At mariin naman na sagot dito ni Zoe na hindi daw niya kakayanin ang kanyang konsensya. Dahil hindi nga na siya gaano kasama katulad ng kanyang ina at kay Balahadja. Dahil dito, nagmulat naman ang mata itong si Don Pepe at nakita niya itong si Zoe na may hawak na nga na armas. At dito naman, nabiglang darating itong si Kinito upang iligtas ang kanyang amo na si Don Pepe. At dahil wala namang lakas na loob na ipanglaban itong si Zoe, pagmamakaawa naman ito kay Don Pepe na huwag siyang paslangin kapalit ng kanyang paglaya at patatakasin nga ito ni Zoe. Dahil kasama nga niya itong si Kinito nang sa ganon ay mailigtas itong si Don Pepe na patuloy pa rin na pinaghahanap dito ng magkapatid na si Giselle at RJ. At umabot na nga sa sukulan na nahimatay na nga itong si Giselle sa pag-aalala ng kanyang ama na baka raw may nangyari na hindi maganda sa matanda. Dahil mas pinapatagal nga at pinaglaruan ni Moira ang dalawang magkapatid. Nang sa ganon ay makaganti nga siya nito sa lahat-lahat ng mga ginagawa ni RJ at Giselle sa kanya. Kaya naman yan ang ating pakatutukan bukas mga Lodi kung talagang makakaligtas nga ba itong si Don Pepe dito sa mga kamay ni Zoe at kung si Zoe ang hindi makakaligtas dito. Yan lang po ang aking karagdagang latest update at maraming pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel.